Sa paglabas ng halimaw sa portal, sumigaw ito ng malakas, kaya narinig ito ng isang lalaki dahilan ng kanyang paglingon at nakita niya na ang halimaw na lumabas sa portal ay isang goblin kaya't lalong nagpanik ang mga taong nasa grocery dahilan ng pagtakbo nila ng mabilis. Nung nakita ni Dojo na goblin lang pala ang lumabas sa portal, base sa kanyang muka bakit kailangan ko mag-ingat at tumakbo kung goblin lang pala. Habang nagtatakbuhan at nagpapanik ang mga tao, nag-iipon naman ng sapat na mana si Yunhee sa kanyang baril. Naghahanda na rin siyang kalabitin ang gatilyo ng baril. Sa pagkalabit niya ng gatilyo ng baril, isang malakas at mabilis na laser ang lumabas sa baril dahilan para maglikha na puwersa ng hangin. Sa bilis ng laser na ito di na nakasalag ang goblin dahilan ng pagtama sa dibdib nito at pagtagos. Habang gulat na gulat sa nangyayari, nawawala naman siya ng malay dahilan para ikatumba ng kanyang katawan. Sa pagtumba nito tuluyan na siyang binawian ng buhay. Nang nakakuha na ng pamalo ang isang lalaki na ipapalo sana sa halimaw pero huli na ang lahat dahil ito ay binawian na ng buhay dahilan para ikasaya ng mga tao. Nang nakita ni Dojo na may baril si Yunhee at kung paano niya ito gamitin, napaisip si Dojo sa sarili hunter pala siya. Habang binabalik ni Yunhee ang baril sa kanyang bag, tinanong nito ang kanyang ama, "Di ba sabi ko sa'yo na tumakbo ka kasi masyadong mapanganib?" Dadag pa nito, "Paano kung masaktan ka?" Nagsorry naman agad si Dojo sa kanyang anak, at tinanong naman ito ni Yunhee talaga. Habang nalulungkot at nag-aalala sa kanyang ama, kaya napasagot agad si Dojo ng oo, Yunhee. Subalit dumating na ang mga pulis, tinanong nila ang mga taong nakakita ng mga nangyari. Ayon sa mga nakuha nilang detalye sa mga tao na isang goblin lamang ang lumabas sa portal at walang nasaktan. Lumapit ang isang pulis, tinanong si Dojun kung siya ba ang pumatay sa goblin. Hinawakan ni Dojun ang balikat ni Yunhee sabay sabing, "Hindi, ang anak ko yun," na ikinagulat naman ng pulis at hinihingi ang ID, contact number, address at bank account number ni Dojun para mabigay ang kabayaran sa pagpatay ni Yunhee sa goblin. Napatanong si Dojun kabayaran. Pinaliwanag ito ng pulis dahil ito sa pagpatay ni Yunhee sa goblin at pagprotekta sa mga taong nasa grocery. Tinanong ng pulis si Dojun na kung siya ba ang nagbabantay kay Yunhee at tinatanong ang bank number nito, pero napaisip si Dojun na hindi naman siya ang pumatay sa goblin, kaya sinasabi niya kay Yunhee na sabihin ang kanyang bank account. Tanong ni Yunhee, "Okay lang ba? Ikaw naman ang pumatay sa goblin, di ba?" sabi ni Dojun. Tinalang umimik si Yunhee pero kitang-kita sa kanyang mata na sobrang saya niya. Gabi na nang nakauwi silang dalawa sa bahay habang nagluluto si Yunhee ng pananghalian. May biglang natanggap siyang mensahe sa kanyang cellphone, kaya lumapit siya dito para kunin ang kanyang cellphone at sa pagkita niya rito, pinadala na pala ang kabayaran sa ginawa niyang pagpatay sa goblin. Ikinagulat ito ni Yunhee dahil masyadong malaki ang nakuha niya. Napansin ito na Dojun at napasabi medyo malaki yan. Dagdag pa niya, "Kung kaya mo pala kumita ng malaki sa pagpatay ng isang halimaw, may dahilan pa ba para manatili ka dito? Tinuwerte lang ako sa sitwasyon na yun, ang pagkakataon na lumitaw ang isang portal ay random." Sabi ni Yunhee, dagdag pa niya, "Hindi palaging madaling patayin ang goblin sa paglitaw nito. Hindi lang iyon, ngunit ang dungeon portal ay maaari lamang mapasok ng mga hunters na kinikilalang may mga party at wala din akong lisensya. Kaya di ako pwedeng pumasok." Napatingin na lang si Dojun sa ibang direksyon, tila di niya naiintindihan ang mga rules ng hunter. Tinanong ni Dojun si Yunhee kung meron ba siyang gustong matutunan na cultivation technique. Tinanong naman ni Yunhee kung ano yun. Pinagliwanag ni Dojun na kapag nagagawa mong kumuha ng mga panlabas na enerhiya at sisipsipin ito, pero nawala ng gana ipaliwanag ni Dojun dahil di maintindihan ni Yunhee ang mga sinasabi nito, na pinagtaka naman ni Yunhee kaya napatanong na lang ito sa kanyang ama, "Hindi ka ba nasosopresa na nakapasok ako sa National Hunter Academy, ngunit hindi pa nagigising ang tinatago kong kakayahan, gayunpaman nakakagamit pa rin ako ng mana. Hindi ako opisyal na hunter, pero may lisensya naman ako ng mana gun, kaya naman pinapayagan akong magdala ng mana gun." Nakakabilib yan, hindi lahat pid maging hunter, sabi ni Dojun, "Kaya dapat pretuhin mo ako na maayos," sagot ni Yunhee habang patapos na sa pagluluto ng pananghalian. Dagdag pa niya, "Nagpaplano ako maging pinakasikat balang araw," habang may ngiti sa kanyang muka. Natapos na magluto si Yunhee ng pananghalian, iba't ibang putahe ang kanyang mga niluto, pero habang sila ay kumakain napatanong si Yunhee, "Ama, anong ginagawa mo sa araw-araw?" Sagot ni Dojun, "Ako, nagtatrabaho ako sa City Hall." Tanong naman ni Yunhee, "Public official ka?" "Oo, tama, bakit?"
Habang gutom na gutom, wala nag-aalala lang ako sa trabaho mo kasi sobrang mapanganib, sabi ni Yunhee. Nakita ni Yunhee na gutom ang kanyang ama kaya binigyan niya pa ito ng karne at pusit habang may ngiti sa kanyang muka. Umaga na at naghahanda ng pumasok ng trabaho si Dojun, 9:52 AM nang nakapasok ng trabaho si Dojun habang binabati niya ng magandang umaga ang mga taong nauna sa kanya, nakita siya ng kanyang amo, at napasigaw ito ng Lee Dojun. Napatanong ito kung okay ka lang ba, kaya mo bang magtrabaho? Habang nag-aalala kay Dojun, nagsalita naman si Dojun, opo, sir. Salamat sa pag-aalala pero sa nakikita nyo okay lang ako. Gumaan ang pakiramdam ng kanyang boss sa narinig niya na okay lang si Dojun, pero kung hindi maganda ang pakiramdam mo, lagi kang unang pumunta sa akin, dagdag pa ng kanyang amo dyan ang lamesa mo Dojun na aalala mo. Hindi na lang nagsalita si Dojun habang palapit sa kanyang lamesa at sa kanyang pagupo, isang lalaki kumausap sa kanya, kung may gusto kang itanong na di mo maalala, dahilan para ikagulat ni Dojun, nagpakilala naman ang lalaki na si Kwon Hyuk-soo senior niya. Nung nalaman ni Dojun na senior pala niya ito, siya ay yumuko sa pagrespeto at nagpasalamat sa tulong na inaalok nito. Napatingin ang kanilang amo sa orasan, napansin nito na 8:02 AM at napasabi ito, dapat nandito na siya, pagpasensyahan mo na, mahusay siyang hunter kung tutuusin, bangkit ni Kwon Hyuk-soo, napabuntong hininga na lang ang kanilang amo, hay nako, itinuturing din bang mahusay ang F-rank hunter, napasabi na lang si Hyuk-soo, pero isang pa din siyang hunter. Nagulat ang lahat nang may biglang sumigaw at humingi ng sorry, ito pala ang tinutukoy nilang F-rank hunter pagod at pinagpapawisan sa pagmamadali, tinanong nito, late na ba ako o hindi pa, habang ito hinihingal. Napansin ng amo ni Dojun na dumating na ang F-rank hero. Kaya lumapit at binati ito niya sabi nito dapat pala lumabas ako para batiin ka sa harap. Ngunit yumuko ito at nagsorry na siya naman ang may kasalanan sa pagiging late. Habang ang dalawa ay nag-uusap, niyaya naman ni Kwon Hyuk-soo si Dojun para batiin ang bagong nakakontratang hunter. Napalingon na lang si Dojun, nag-aalala si Kwon Hyuk-soo kaya hinawakan niya ang kamay ni Dojun para ituro ang daan at ipakilala ito. Napasabi si Kwon Hyuk-soo na ang ating departmento ay humahawak ng mga tungkulin na may kaugnayan sa portal exploration. Kaya kadalasan ay kailangan nating lumabas sa field kasama ang hunter. Pinakilala ni Kwon Hyuk-soo kay Dojun na ang hunter na ito ay si Cho Ye-ji, binati naman ni Dojun si Cho Ye-ji at nung babatiin na sana ni Cho Ye-ji si Dojun, biglang nagsalita si Kwon Hyuk-soo na si Dojun ang hahawak kay Cho Ye-ji sa portal exploration, na kinagulat naman ng dalawa, kinakabahan naman si Kwon Hyuk-soo sa sasabihin dahil nakatingin ang dalawa sa kanya, pero pinaliwanag ni Kwon Hyuk-soo kay Dojun, dahil sa sitwasyon mo ngayon, napagpasyahan ko na ako ang pumalit sa'yo. Tinanong ni Dojun si Kwon Hyuk-soo habang seryosong sa kanya muka, sinasabi mo na ako ang original na naka-assign kay Cho Ye-ji. Sumagot naman si Kwon Hyuk-soo, oo tama ka, ngunit, maaaring mas mabuti kung ako ang gumawa nito, mukhang okay ka, pero hindi namin alam kung magkakaroon ng anumang side effect. Nagsalita naman ang kanyang amo, nag-aalala lang kami sayo, nung una maganda ang iyong ginagawa sa trabaho, pero ngayon ikaw ay naaksidente dahilan ng pagkawala ng iyong memorya. Napatanong si Dojun sa isipan, teka nabubuli ako ngayon, habang nagugulat sa mga sinasabi nila, pero sinasabi ni Dojun sa kanila, hindi, ako gagawa nito, gulat at nag-aalalang sabi ni Hyuk-soo, ano? Hindi mo kailangang gawin ito Dojun, kung si Kwon Hyuk-soo ay nag-aalala, ikinagalit naman ito ng kanyang amo at sinabing, hoy. Diba sabi ko sa'yo maghinay-hinay ka lang. Hindi mo nga maalala ang sariling mong upuan tapos, ipinaalam na namin sa mga nakatataas na si Hyuk-soo ang papalit sa'yo. Nairita, si Dojun sa mga sinasabi nila, galit naman, nasabi ni Dojun, ang trabaho ko ay gagawin ko, pakiusap, nasindak naman si Kwon Hyuk-soo sa sinasabi ni Dojun. Naisipan ng dalawa magpalamig sa labas, napatanong ang amo niya, baliw pa siya. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng aksidente ang gagawin niya? Sumagot naman si Kwon Hyuk-soo, naiintindihan ko ang pag-aalala mo, pero bigyan pa natin siya ng isa pang pagkakataon, parte din siya ng ating grupo, sumang-ayon na lang ang kanilang boss habang naiirita pa din. Subalit si Dojun at Cho Ye-ji naman ay nakaalis na, naisipan nilang sumakay ng taxi, napaisip si Dojun habang binabasa niya ang mga papel sa kung at paano gagawin niya, sa tingin ko nakuha ko ang diwa nito, kahit na ito ay isang maikling panahon lamang, nabasa ko ito halos 5 beses.
Ito ay dapat sapat na upang makuha ko sa ngayon, ang pangunahing layunin ay upang makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa portal hanggat maaari. Ito ay karaniwang isang bagay na tulad ng hunters, ngunit maraming maling dokumento ang nagsisimulang umikot, sa pagitan ng malalaking guilds na nagdulot ng maraming problema, na naging dahilan upang simulan hawakan ito ng pamahalaan. Nabigla si Dojo na biglang nagsalita si Choi Ye-ji at nagpakilala sa kanya at nagpasalamat. Sabi ni Dojun, pasensya na, sinusuri ko ang ilang mga dokumento sa trabaho. Okay lang yun, sabi ni Choi Ye-ji habang ito ay naiilang. Napansin ni Dojun ang hawak ni Choi Ye-ji, kaya napatanong ito kung ano ang kanyang hawak. Ito ay isang suitcase, dito nakalagay ang aking damit at sandata. Ito ay isang kinakailangang bagay kapag ako ay lumalaban sa halimaw. Sabi ni Choi Ye-ji, subalit nakarating na sila sa kanilang destinasyon, sa kanilang pagbaba nagpasalamat sila sa driver ng taxi, habang si Choi Ye-ji naman naghahanda na para buksan ang kanyang suitcase. Sa pagbukas niya nito may isang berdeng bilog, kinuha niya ito ay tinapat sa kanyang dibdib, na pinagtaka ni Dojun, pero ito ay biglang lumiwanag, ito pala ay isang battle suit. Napamangha naman si Dojun sa nakita niya, kaya napalingon si Choi Ye-ji at napatanong, unang beses mo bang makakita nito? Tama ka, sabi ni Dojun. Sabi ni Choi Ye-ji, ito ang pinakamurang suit, ngunit ito ay nagkakahalaga ng higit sa 3 milyong won, talagang mahal, tama. Napatanong naman si Dojun, paano naman sa espada? Sinagot naman ni Choi Ye-ji, ito ay D-ranked skeleton warrior sword, hindi naman ganoon kamahal, dagdag pa nito, ano ang itatawag ko sa'yo? Habang nakangiti at hawak ang kanyang espada, hindi na mahalaga iyon. Sabi ni Dojun, habang sinusuri ang kanilang mga pagkakakilanlan at mga dala nilang gamit ng mga bantay. Natanong naman ni Choi Ye-ji, di tatawagan kitang manager. Dahil ikaw ang nagmamanage sa portal, ayos lang yan. Sabi ni Dojun, at nung nakumpirma na ang kanilang pagkakakilanlan, pinapasok na sila habang sumaludo ang nakabantay, naglalakad ang dalawa palapit sa portal at nang nakalapit na sila sa portal, kinabahan naman bigla si Choi Ye-ji dahil unang beses niya mag-isa, may biglang sumigaw sa likuran nila. Sinabi nito, tignan mo kung sino ang nakikita ko, ito pala ay si No Hanjung, kasama niya ang dalawang niyang tropa. Tinanong niya si Choi Yu-ji, tagal din natin hindi nagkita, di ba? Akala ko nag-quit ka na sa pagiging hunter, pero mali pala ako. Nasindak naman si Choi Ye-ji sa pagdating ni No Hanjung. Tinanong ni No Hanjung, ano? Sumali ka din sa guild? Oo, sagot ni Choi Ye-ji. Habang ito ay nakayuko at kinakabahan, dagdag pa ni No Hanjung, may isa na talagang nagpapasok sa iyo. Hindi mo man lang magagamit ang mana, di na lang sumagot si Choi Ye-ji. Habang ito ay nahihiya, pero di pa din tapos, pahiyain ni No Hanjung si Choi Ye-ji, kaya sinabihan niya itong, kahit na ang pagpunta sa malayo ay medyo kamangha-mangha, ito ay isang papuri. Habang si Dojo naman ay naiirita at naiinis na sa mga sinasabi nito, kaya tinanong na lang niya kay Choi Ye-ji, isang taong kakilala mo. Sumagot naman si Choi Ye-ji, habang ito ay nakayuko pa din at nahihiya, oo, nasa iisang akademya kami. Noong naghahanda na maging hunter, napatingin naman si No Hanjung kay Dojun, nakita nito na isang public official si Dojun, nagsimula na itong tumawa, sabay sabing, pumasok ka bilang contract hunter. May katuturan, walang paraan na tatanggapin ka ng isang guild. Ang pagpunta mo dito ay nangangahulugang F-rank ka lang. Habang tuwang-tuwa pa din ito, pero nagsalita si Dojun na, sapat na yan, ito ay lubhang hindi kasaya-saya, dahilan para tumigil, tumawa si No Hanjung, habang dino-duro si Dojun, sinasabi niya, kung ano-anong kalokohan ang sinasabi mo, kaya nagtawanan ang dalawang tropa ni No Hanjung, biglang lumapit si No Hanjung kay Dojun at sinasabi itong, bastos ka, sabay hawak ng kwelyo ni Dojun at binuhat ito, na kinagulat naman ni Dojun, dahilan para mag-alala si Choi Ye-ji, napasigaw ito ng manager. Ngunit di pa din ito binitawan, ni No Hanjung at tinanong, ano ang gagawin mo kung hindi mo gusto ang hitsura nito, ha, Mr. Public Official? Habang tinatitigan niya ng masama si Dojun, ano na ang gagawin mo ngayon? Ngunit naiinis at nagagalit na si Dojun sa mga sinasabi